Yung Presidential Communications Office, sinabi na ang Department of Budget and Management ay may 8 billion pesos standby calamity fund para tulungan itong mga apektado ng 6.9 magnitude na lindol. Ang nasabing opisina naman, babantayan ang fake news laban sa lindol. Yan ang ilan pang mga balitang tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Tiniyak ng Malacanang ang agarang tulong para sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mayroong standby calamity fund ang Department of Budget and Management mula sa National Disaster Risk Reduction Fund. Sinabi ni Gomez, ongoing ang damage assessment sa mga lugar na tinamaan ng napakalakas na lindol. Hindi naman masabi ni Gomez kung magkano ang pondong ilalabas ng ahensya. Pero ayon sa Department of Budget and Management, mayroon silang 8 billion standby fund para sa quick response effort ng pamahalaan. Sinabi ng kalihim, pinasisiguro din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng agarang tulong ang ating mga kababayan sa Cebu. Sa ngayon, lahat ng resources ng gobyerno ay pinamobilize na rin ng Presidente. Pagtiyak ni Secretary Gomez na mabibigyan ng tulong ang mga apektadong local government units nang sa gayon ay magkaroon din sila ng mobilization. Pagtiyak naman ni Gomez, whole of government approach ang sistemang ipinapatupad ngayon ng pamahalaan sa Cebu. Lahat ng mga concerned government agencies ay nasa Cebu para tumulong at mahigpit ding bantayan ng gobyerno ang mga nanamantala. Ang Department of Trade and Industry at ang Department of Energy ay nagpatupad na rin ng price freeze sa mga pangunahing pagkain at gasolina. Nakadeploy na rin ang Philippine National Police upang mapanatili ang peace and order at maiwasan ang looting. Bukas, nakatakdang bumisita sa Ground Zero sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pakinggan natin si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Secretaries na pumunta sa Cebu or magpadala ng mga tao sa Cebu para mag-conduct ng assessment ng damage at saka yung alamin kung ano pangailangan ng mga tao ngayon doon sa Cebu. Mabilisan din namang nag-responde yung mga cabinet secretaries natin at may mga kanya-kanya silang mga rekomendasyon at mga direktiba na inaksyonan ng Pangulo. Unang-una doon, siyempre yung ating OCD at saka yung ating Bureau of Fire Protection nagpunta na doon para mag-conduct ng rescue and relief operations. Nando din ang ating PNP para siguraduhin na yung peace and order natin at may mga masamang balak na magsamantala dito maiwasan natin ay yung mga looters no, so nando na ating PNP para siguraduhin yung peace and order doon sa lugar. Agaran din nagpunta ang Department of Health, nagpadala ng ating mga additional health workers para doon sa mga nasalanta. Yung Department of Energy, sinisigurado din na maibabalik natin agaran yung kuryente sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Samantala, mahigpit namang babantayan ng Presidential Communications Office ang fake news, lalo na may kaugnayan sa lindol. Ayon kay Gomez, mahigpit na ang direktiba sa kanila. Ito ay tiyakin na tama at updated ang mga impormasyong ilalabas na may kaugnayan sa lindol, lalo na ang mga aftershocks nang sa gayon hindi maalarma ang publiko. Muli, pakinggan natin si Secretary Dave Gomez. Yun din yung instruction sa amin sa PCO na siguraduhin tama at updated yung mga informasyon regarding sa lindol at yung mga aftershock nito, no? Para hindi mag-cause ng alarma sa publiko. Inatasan din kami na siguraduhin natin na yung ginagawa ng ating Pangulo at ang kanyang gabinete ay makarating sa mamamayan natin in a very relevant and timely fashion. Samantala, pinalawig ngayon ng House of Representatives ang plenary session hanggang October 13. Batay ito sa inaprubahang House Resolution number 320 ngayong araw. Batay kasi sa calendar ng Kamara, hanggang October 10 na lamang ang sesyon na siyang itinakda sana para sa period of amendments ng General Appropriations Bill o GAB. Bukas, October 2, sasalang sa budget debate ang Congress of the Philippines, Civil Service Commission, Department of Migrant Workers, Department of Interior and Local Government, lump sum funds at turno and kontra kung saan nakatagang magbigay ng kanyang talumpati ang House Minority Leader. Sa ngayon, nakasalang ang Presidential Communications Office sa plenary budget debate dito sa Kamara.
Mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.